umaga po sa ating lahat. Happy Lord's Day po. Buhay nagpapasalamat at muli po ay bigyan po ng katawan na makapag-teach po ang gamit ng Lord ngayong umaga dito po sa Taos. Kami po ay natutuwa po sa Lumbar at meron po dalawa pong naligtas at susunod po sa tubig po ng bautismo ngayong umaga. Welcome po. At sa ating mga bisita, welcome po sa Calvary Bible Baptist. Diba? Ganun din po, na makasok po kayo ng kaligtasan. Amen? At sumunod sa biyaya ng Lord sa baptism. Yan po yung blessing na hindi mo matatawaran. Na hindi mo masusukat na pwedeng dumating sa isang tao. Amen? Ayan. Sige po, tayo po ay magsimula na po. Tayo po ay magbasa po ng Word of God. Ephesians chapter 6, verse 10 to 14. Ephesians 6, verse 10 to 14. Ayan. Tayo po ito kayo lahat. Ganun po tayo sa ilang pagbasa. Verse 10, kung muna sa verse 10. Ephesians 6, verse 10, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Reverently unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand the evil day. 14, lahat po tayo. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness. Tayo manalangin. Manaming Diyos, kami po, O Lord, ay malapit sa iyo, Panginoon, pilingi po ng iyong pong gabay. Tubay, O Lord, at wisdom, O God, sa preaching po ngayong umaga. Yan daw po ang aming puso, yan daw po, Panginoon, ang aming kinig. Lord, upang ikaw, O God, ay makapagsalita, Panginoon, ng malaya sa aming puso, O Lord. Ako po'y gamitin mo lang, Panginoon, bilang tagapagpahayag na yung salita. Ikaw po yung makita, yung power po, Panginoon, ang madama, Panginoon, ng bawat isa. Kung aming dalangin sa pangalan naming Panginoon Jesus. Amen. Amen. So, ang message po natin, mula po dito sa aklat po ng Ephesians, po ay entitled po, ipukunin po natin sa verse 14. Sabi po dyan, stand, therefore. Yan. So, yun po ating topic, ano po, stand, therefore. Kung makikita po natin, dito po, sabi nasa po natin, from verse 10, sabi po dyan, finally my brethren. Finally my brethren. Sabihin po, itong mensahe na to ay pinaabot po ni Apostol Pablo sa church. Amen? At po, dito, be strong in the Lord and in the power of His might. Meron po siyang paalala sa mga kapatiran. Sabihin po sa brethren, sabihin sa atin bilang isang ligtas sa church. Amen? Bilang bago po matawag na brethren, di ba, kapatid, ano po yung tanong na kailangan mong masagot? Diba? Malino po, diba? Na ating pong talagang tinatanong sa ating mga mahal sa buhay mo kung tayo naligtas. Kasi tayo man din ay tinanong nito. Diba? Kung sakaling ikaw ay bawian ang buhay sa oras na to, sigurado ka bang sa langit po. Kailangan, diba? Kailangan mo alam mo kung bakit. Kailangan alam mo yung ano yung ginawa mo. Sino yung nagligtas? Hindi sa sarili mo. Amen? Kundi ito ay gawa ng Panginoon Jesus. Amen? So ito po ay mensahe para sa mga brethren. Kaya ano po, pasin niyo po, meron pong 4 na salita dito na inulit-ulit. From verse 10 to 14. Pasin niyo po, meron po isang salita na ulit-ulit na sinabi. Yung mensahe natin, stand. Okay? Stand. Sa verse 12, makita po natin yan, sabi po dyan, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Verse 13, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Verse 14, stand therefore. Sabihin po, yung mensahe po dito is to stand. Ano ibig sabihin ba ng to stand? Ibig sabihin ng to stand, manindigan.
Amen? Sabihin, pumanig ka, tumayo ka. Kaya sa atin po bilang isang mananampalataya, ito po, ngayon yung mensahe sa atin actually, bilang isang mananampalataya, yung manindigan ka, yung tumayo ka sa panig ng Panginoon. Kasi marami po ngayon na so-called Christians, di ba, na hindi mo alam ano mo talaga yung kanyang paninindigan sa buhay. Amen? Kasi sana hindi makita sa atin ito bilang isang Baptist. Diba? Pag nandito, okay ka. Pero pagka, di ba, meron mo kasi ganun tao na yung ugali mo, yung character, yung personality mo, binabagay mo kung sino yung kasama mo. Pagkasama mo yung mga unsaved na Christian, unsaved na mga tao, ganun ka rin. Nakikiayaw ka sa kanila. Pagkasama mo ay yung mga barkada mo, pagkasama mo yung mga nandito, ganun ka rin. Holy ka rin. Sabihin, may kalam ka din sa Bible. Di ba? Pagka nagsasolvinin ka, isa ka rin sa sumasama doon. Pero po, isa po yung mensahe natin ngayon po umaga, stand. Stand therefore. Magsabihin po, manindigan ka. Ano ba talaga? Yung paninindigan mo, ikaw ba yung isang anak ng Diyos o anak ng demonyo? Dalawa po yan, di ba? Dalawa lang yung tao. Isang anak ng Diyos, isang anak ng demonyo. Ano ka? Ipakita mo. Hindi pwedeng sinasabi mo lang na ikay ligtas, tapos kung titignan ka, titignan ng social media mo, titignan ng ugali mo, parang hindi isang Kristiyano. Kaya mensahe po natin, stand, saan ka ba? Di ba? Sabi po ni Joshua sa 24:15. Ito si Joshua, ay nanindigan para sa kanya, sa kanyang pamilya. Ano sabi po doon? Di ba? Choose you this day whom you will serve. Di ba? May po yung mensahe, choose! Sabihin, mamili ka, sino mo magsisilbihan mo? Yung God of the Amorites, yung Diyos ba ng mga Amamon sa kabilang, di ba, sa kabilang dagat, God of the Amorites, o yung, di ba, yung totoong Diyos? Amen? Di ba, kung manindigan ka, kung sino yung sasambahin mo? Di ba, hindi pagka-Sunday tapos may appointment ka, mag-iisip ka pa. Mag-iisip ka pa, ano yung importante sa'yo pagka-Sunday? Pag may dumating na importante, para sa iyo, importante na bagay. Amen? Sa trabaho mo, sa school, sa mga appointments mo, sa kakilala mo, sa mahal mo sa buhay. Pag dumating na nagkakataon, mamimili ka na, nandun, hindi ka na, nagdadalawang isip ka na. Ako ba yung sasamba? Sa umaga lang o i-adjust ko? Sa hapon lang. Diba? Hindi po ito yung panahon para magmuha ka sa dalawang ilog. Ito po yung panahon to stand. Diba? Ito po yung panahon na mamili ka, manindigan ka, ano ka ba? Anak ka ng Diyos? Ligtas ka ba? Amen? Baptist ka ba? Diba? Ito po yung panahon yun. At pakita ko natin, sagat ko ng Daniel. Diba? Yung po tatlo, si Shadrach, Meshach, si Abednego. Imagine niyo po, yung paninindigan ng tatlong yun, they stand. Diba? Nasaan sila? Diba? Nung kinausap sila, hindi mo kadisar. Amen? Nanindigan sila. Sige, ihulog mo kami sa horno, ang Diyos ang magliligtas sa akin. Diba? Sa Daniel 3, verse 17 to 18. Meron silang paninindigan. Diba? Ang paninindigan nila, okay lang. Hindi ang paninindigan nila, hindi mawala yung kabuhayan nila eh. Hindi mawala eh. Kasi bisa sa atin ngayon yung kabuhayan, yung kapalit ng paninindigan mo sa Diyos, pinpapalit natin kaagad. Sa material na bagay. Pero imagine yung tatlong ito, di ba? Nanindigan sila hindi sa material na bagay, kundi sa buhay nila. Amen? Ang kapalit, anong kapalit na paninindigan nila sa Diyos? Yung buhay nila. Pero minsan sa atin, may sakit lang ng konti, hindi ako papractice ng wine. Sakit ng ulo ko eh. Di ba? Amen? Yung paninindigan. At ang paninindigan natin, hindi lang isang beses, araw-araw. Amen? Araw-araw tayo yung paninindigan. At sabi po dyan, di ba? Do you know that God is looking at, tandaan po natin, dito po sa Ephesians chapter 6, makikita po natin, ang Diyos ay naghahanap ng mga Kristiyano ngayon who will stand for the Lord in these days. Ano po ba yung araw ngayon? Ano po ba yung panahon natin ngayon? 2 Timothy chapter 3. Sige po, tingnan po natin. Hilang panimula. 2 Timothy chapter 3. Bakit naghahanap ang Diyos
Diba? Ang mga taong maninindigan, tatayo sa Kanya sa panahon ngayon. 2 Timothy chapter 3 verse 1, this know also that in the last days, perilous time shall come. Ito po yung panahon na kailangan po tayong tumayo sa Panginoon. For men, ano po yung mga tao ngayon na nasa paligid natin? For men shall be lovers of their own selves. Yung pa lang nanindigan ka na. Ikaw ba yung anak ng Diyos? Di ba? Diba sabi sa Galatians, ang Diyos na, ang Panginoon ang dapat nabubuhay sa iyo. Kasi nakasama kang, di ba? Pinako. Kasama ito'y nakapako kasama ni Kristo. Amen? So dapat hindi ka na nagdidecide sa ano yung gusto ko, o ano yung kailangan ko, ano yung gagawin ko, ano yung masaya sa akin. Hindi na. Diba? Kasi sabi dito, manindigan ka kasi yung mga tao ngayon shall be lovers of their own selves. Diba? Full of our own selves. Laging sarili mo. Diba? Laging sarili mo. Puro sarili mo. Amen? Ano yung makakaganda sa akin, sa pamilya ko? Hindi ko ano yung makakaganda sa Diyos. Yun yung mahirap. Yun yung kailangan natin panindigan. Una pa lang yun. Paano ba yung mga susunod? Covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedience to parents. Manindigan ka, ikaw yung Kristiyano sumusunod sa magulang. Nagpapahalaga sa pamilya. Diba? Nagmamahal sa asawa. Nagpapasakop sa asawa. Amen? Yun yung paninindigan na hinahanap sa atin ng ating Panginoon. Stand therefore. Diba? Kung isa-isip po natin na unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. Amen? Yan po yung mahirap, di ba? Yung lovers of pleasures more than lover of God. Di ba? Aminin po natin, masarap mamasyal pag Sabado kasi sumama sa soul winning. Masarap magpahinga pagka Sunday. Ito na lang yung day of mo, pupunta ka pa ng church. Amen? Ayun. Diba? Lovers of pleasure sa sarili mo. Hindi na kung anong para sa Diyos. Pero kung totoong ligtas ka, sabi dito, manindigan ka. Stand. Diba? Stand. Therefore, ipakita mo, hindi lang sa puso. Sabi nga nila, kasi yung ano eh, meron akong dating kasama sa work na before pa, doon sa nagtatrabahuan ko, nagkausap kami, pareho pala kami nagtuturo ng Sunday School. Pareho kami nagtuturo ng Sunday School. Siya lang sa Victory Church. Okay? So alas pareho kami. Hindi siya umilog. Hindi siya nag-iiwas. Hindi siya nagbumura. Kaya lang yung physical, tungan ka iba. Diba? Siya ay long hair na kulot. Long hair na kulot. Minsan naka-trintas, minsan naka-headband. At binibida niya pa na siya ay nagpaplano, nagkaroon ng bagong tattoo. Diba? So kung titignan mo, kung nakatayo lang, ang isang Kristiyano at siya, makikita mo sino yung totoong nagtuturo ng Word of God. Sabi niya, ano kasi ang Diyos kasi nakatingin niya sa puso. Hindi sa labas na anyo. Ganun ba ang turo sa atin? Hindi, di ba? Di ba? Ano, di ba? Umiwas tayo sa ang tawag doon, di ba? From your heart, mamanifest palabas. Amen? At yung umiwas tayo sa ano ng kasamaan. Di ba? Yung magkamalan ka lang na mukhang adik, yung magkamalan ka lang na adik, di ba? Ay, hindi kasalanan ka. Bakit? Hindi mo na umiwas tayo ng Diyos eh. Di ba? Yung mukha pa lang, na mukha kang adik, mukha kang tambay sa kato, mukha kang hindi gagawa ng kasamaan, yung nakaiwas tayo ng Diyos. Amen? Di ba? Sabi sa atin, yung makipuman lang sa mga nagiinom. Di ba? Kaya ito sa atin na huwag mong gagawin niya kasi ang Diyos, di ba? Ay ano po, di ba? Nakatingin niya sa puso. Pero yung tao, nakatingin saan? Sa labas. Paano kung makapag-soul winning? Di ba, uy, punta ka sa amin sa church. Sa Calvary Bible Baptist Church. Di ba, makakanig ka ng salita ng Diyos. Pero may piercing ka dito sa dito. Di ba?
kasama ko siya, kung pareho lang tayo. Amen? Diba? So, sabihin po, stand. Okay, sabi mo sa Psalms 24 verse 3, who shall ascend into the hill of the Lord? Who shall stand in His holy place? Naghahanap ang Diyos ngayong umaga ng mga taong tatayo, maninindigan sa Kanya. At sana matagpuan tayo ng Diyos, diba, na nakatayo at naninindigan para sa Kanya. Amen? So, it requires a certain kind of Christian to stand in these days. Tayo po dito sa verse 13, and having done all, to stand. Amen? So having done all, to stand, dagahan ng Diyos at kailangan there are certain kind of Christian, diba, na kailangan gawin para makita siya na siya ay tumatayo sa Diyos. Okay, kasi diba, tandaan po natin, if you attempt to battle Satan, you cannot win. Minsan panlabas. Amen? At alam ko na ito na nabanggit ng ating pastor, di ba, na there are groups or there are so-called churches na nagmamalaki that they battle and bind the devil. Di ba? Yung pong, yung sa social media, yung nag-viral na yung pastor, di ba? Yung mas may kilig yung pinapaalis niya yung devil sa katawan ng tao at nagpagulong-gulong. Yan, ano mo itong pangalan ng pastor? Diba? Yun, Pastor Rayon ba yun? Ayan, yung parang saraulo na yun, di ba, yung nagpo-possess. Tapos merong struggle, nag-aaway sila, pero hindi po ganoon. Kung ang Panginoong Jesucristo ay nagpalayas ng libo-libong, di ba, libo-libong demonyo dun sa tao, inutusan niya lang. Umalis ka diyan. At wala pong struggle na nangyari. Walang exorcism na umiikot yung ulo bago lumabas. Ang sabi lang na Jesus, umalis ka diyan sa taong yan. At agad sumunod ang mga demonyo. Walang exorcism talaga. Kasi walang battle. Well, it's no match. Diba? It is no match between Christ and the devil. Kahit libo-libong demonyo. Walang battle. Walang, diba? Binuhos mo na yung holy water, wala pa rin nangyari. Wala pong exorcism. Well, kasi po, kahit ang demonyo lumuluhod sa ating Panginoong Jesucristo. At isang salita niya, susunod yan. Amen? So, huwag po saan tayo magpadala sa ganun. Okay? At, diba? At sa atin po, we need to have some things that you possess. To stand. Ang layunin po natin, ang goal natin, to stand for the Lord. At ano po yung mga bagay na kailangan nating ma-possess? To stand for the Lord. Number 1 po. Yeah, mabilis lang po ito. Number 1, love for the Lord. Amen? Love for the Lord. Pag-ibig sa Diyos. Ito po yung isang bagay na meron ka para makatayo ka sa Panginoon. Di ba? Love for the Lord. Sabihin po niya, ito po, ano po yung sa pagkakaling pag-ibig sa Diyos? Pwede bang mahalin sa Diyos ng tunay kung hindi ka ligtas? Hindi po. Yun po yung straight answer, hindi. Hindi pwede, sabi sa hindi ligtas, mahal po ang Diyos. Hindi po. Kasi po, the true love for the Lord is a result of real salvation. The love for the Lord is a result of real salvation. So, tanong sa atin, ikaw ba'y tunay na ligtas? Kasi hindi mo totoong mamahalin ang Diyos kung hindi ka ligtas. Doon po nang gagaling iyon. Yung pagmamahal sa Diyos. Diba? Ikaw ay merong relationship sa Panginoon. Alam mo, ikay anak ng Diyos. Diba? Alam mo na ikaw ay pinapahalagahan ng Diyos. You must love Jesus before you will live for Him. Diba? You must love Jesus before you live for Him. Hindi ka makalalakad, hindi po tayo makapamumuhay kasama ng ating Panginoong Jesucristo para sa Diyos kung hindi ka ligtas. Yun po yung pinakang-importante sa buhay natin. Sabi nga po kanina, nung opening, ito po ay yung pinakamahalagang bagay, pinakamalaking blessing na pwedeng mangyari sa isang tao para sa ating mga bisita. Amen? Yung po magkaroon ka ng kaligtasan. Kasi alam mo, sa langit ka pupunta at yung, di ba, yung bubuhay mo natin, maiksi lang. Alam mo, malalaman mo merong eternal life. Yung buhay mo, matapos man dito, may kasunod. Hindi pa ito.
Amen? At pangalawa po, it is the result from a total surrender. Love for the Lord is the result from total surrender. Yan. Ano po, 1 Peter 1:18 to 19. Sabi po yan, na inyong nalalamang kayo'y tinubos ng hindi ng mga bagay na nangasisira ng tila o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng korderong walang kapintasan at walang buwis sa makigbagay ang dugo ng ating Panginoong Kristo. Sabi dyan, you were bought with a price. Tayo po ay binili ng Diyos. So, kailangan po mag-surrender tayo. Hindi na kung ano yung gusto mo, kundi kung ano yung gusto ng ating Panginoon. Hindi yung ano makakapagpasay sa iyo, kundi ano yung makapagbibigay ng glory sa Panginoon. Amen? Hindi po pwedeng sabihin na ang isang tao ay mahal na ng Diyos kung hindi naman niya sinusurrender ang kanyang buhay sa Panginoon. Amen? At po, bilang isang Kristiyano, we have no right to say, this is what I want to do with my life. Diba? Wala na po tayong karapatan bilang isang Kristiyano that this is what I want to do with my life. Bakit? Kasi you were bought with a price. Tayo tinubos na ng ating Panginoong Kristo. Pag tinubos, sino may-ari sa'yo? Yung tumubos. Amen? Sabihin, pag-aari ka ng Diyos, hindi na yung kung ano gusto mo. Parang di ba, yung ating pastor Ronnie, di ba? Na lagi ko naalala sa kanya, ang gusto niya ay maging name. Amen? Pero tinawag sa ng Diyos, hindi niya kung ano yung pangarap niya sa buhay, kundi kung ano yung tinatawag ng Diyos para sa iyo. Amen? Yun po yung surrender. Hindi na po uubra sa isang tunay na Kristiyano na hindi surrender yung buhay mo sa Diyos. Bakit? Kasi para ka ng lulutang-lutang na walang paninindigan at hindi ka surrender. Sasamba ka, hindi, okay lang, walang problema. Yun na isang tao hindi nagsusurrender ng buhay niya sa Panginoon. Diba? Magkakaroon ng project, ikaw yung maunang magreklamo. Amen? Hindi po yun ang taong surrendered sa Diyos. It is impossible to say that you have love, you have a heart for the Savior if you are not surrendered. So, ang habang po sa atin, ang pag-surrender po ng buhay, hindi po yan every year or every bago tayo mag-Lord's Supper, hindi po. Yan po yung daily natin ginagawa. Amen? Daily po natin ginagawa. Pangalawa po, so una, love for the Lord. Ito yung bagay na kailangan natin for you to stand. Pinag-aaralan po natin ito kasi po, di ba? Perilous times, delikadong panahon. Yung mga ligtas, po, di ba? Wala na sa church. Pagalan kung ano-ano ginagawa. Nasabi nga, maraming mga tatalikod. Sumasama na sa Panginoong Kristo, kasama na niya. Tumatalikod pa tayo ngayon, hindi ba lang natin nakita, narinig ang ating Panginoong Kristo. Tama? Pero yung mga tao ngayon na nakapakinig, nakakita kung paano naghimala ang ating Panginoon, tumalikod pa nung nakarinig ng mga offensive na mga bagay mula sa Panginoon. So dapat tayo magpakalakas to stand. Di ba? Mag-decide ka na ngayon. Choose sinong susundin mo. Kasi yung mga tao, ng panahon natin Panginoon sa Kristo, tumalikod pa, tayo pa kaya. Amen? Kaya importante na dito ka pa, Sunday school. Huwag ka darating dito na, preaching na ba? Isang tanong mo, preaching na ba? Simula na ba? Aabot ba ako sa choir? Hindi, dapat nandito ka umaga para, di ba, para makinig ng Sunday school. Ganun siya ka-importante. Sa akin, importante yun. No, kay bago pa lang. I made sure na nandun ako umaga pa lang. Si Kuya Boyet, yung aming tagapagturo sa lumban. Bago ko pinasa sa akin, sa biyaya ng Lord. Diba? Yung pong way ng pagtuturo, maintindihan mo yung basic, maintindihan mo yung fundamentals. Alam ko na lahat ng bagay na yan. Ako, hindi. Diyan ka mag-iumbisang lumayo. Diyan ka mag-iumbisang lumamig. Amen? Di ba ko sabihin na, dito na ako, 20 years na ako dito.
nandito na, hindi ko na kailangan ng Sunday school. Hindi. Mas kailangan mo yan. Kasi maraming nakatingin sa'yo. Diba? Na yung mga pioneer, yung mga nagsimula dito, same sila nakatingin. Imagine, lumubog, sumikat ang araw, di ba? Naghirap, yumaman, naghirap ulit, yumaman ulit. Nag-asawa yung mga anak, nagkaapo, na andito pa rin siya sa church. Amen? So yun po, maraming nakatingin sa atin. Kapitbahay natin. Oy, malayo pag Sunday. Kasi nasa church yan. Maraming nakatingin. Amen? So una po, love for the Lord. Kailangan natin yan. Pangalawa, Ephesians 5 verse 25. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Amen? Ano po? Saan ikaw nung para? Faithfulness to the church. Ito yung dalawang bagay that we must possess to stand for the Lord. Faithfulness to the church. You cannot be a growing, strong, victorious Christians without the church. Tandaan po natin yan. Amen? Hindi po tayo lalakas, lalago bilang isang Kristiyano kung wala kang church. I remember po kung gaano sobrang grateful ako na nandito ako sa Calvary Bible Baptist Church. Diba? Since 2010. Yan, 13 years na. Yan, kaya pagka maalala mo yung nangyari from 2010 hanggang ngayon, may iyak ka na lang. Diba? Na naandun ka sa church. Regularly sa biyaya ng Panginoon, naandun ka. Papasalamat ako sa Lord kasi binigay sa akin yung Sunday school. Bakit? Ito yung mahatak sa akin yung hihila. Di pwede wala ka sa church. Christmas man yan. New Year man yan. Amen? Pinagkatiwala sa iyo Diyos. Kaya papasalamat ako sa Lord na nandun ako sa church. Ganun po ka-importante, di ba? Na nandun ka faithfully, naglilingkod ka sa church. Sabi nga po sa Bible study namin kila nanay, kung maglilingkod ang church, pinrovide ng Diyos para makapaglingkod ka sa Diyos. Kasi hindi ka pwedeng, pag maglilingkod ka, naalala ko yung mga Catholic, nagdadala ng pagkain sa pake. Bibigay ng kung ano-ano. Diba? Para daw makapag-serve sila sa Lord. Amen? Tayo hindi, di ba? Para di ba sabi nga, maglilingkod ka sa Diyos, magbibigay ka sa Diyos, hindi mo siya bibigay, tataas ka rin, Lord, kunin mo, ito para sa iyo. Di ba? May text ka, Lord, ito ko para sa iyo, 10% to, sa iyo. Hindi. Ang church pinrovide para doon ka mag-serve. Binigyan ka ng boses na maganda. Nandito, sa church ka, kakanta para sa Panginoon. Binigyan ka ng finances. Pinagpapala ka ng word. Ibigay mo sa mga, mga alam mong kailangan. Diba? Alam mong kailangan. At sabi yung pagpapala, sabi nga pagka naalala ko church, lagi ako naiiyak kasi from yung buhay ko, baga alam ng church, lalo sa Lumban. Nung time na wala ka, yung time na walang-wala ka, diba? Na naandun sila. Pag prayer meeting, pinag-pray ka nila. Diba? Nawala siya ng trabaho, nawala ng pakabuhayan. Diba? Nung pandemic pa lalo, it's sobrang blessing ng pandemic. Amen? Kaya mo makapag-amen, yung pandemic ay blessing. Sobrang blessing. Amen? Sobrang blessing yun. Kasi sobrang dami ng revelation ng Lord sa buhay natin. Diba? Na everyday, ako, that's the most, diba? Yun yung panahon na sobrang lapit ko sa Lord. Siguro. If I may say na yun yung panahon na sobrang lapit ko sa Lord. Bakit? Kasi everyday, lumulod ka, umiiyak ka, nananalangin ka, Lord, provide yung pagkain ng pamilya ko bukas. Diba? Araw-araw, hindi ka magpag-hiti ng di ba, yung padala ng barangay. Hindi. Sa Diyos ka asa. And that's the time na talagang literal na everyday akong lumalapit sa Lord. Di ba, umiiyak ka, Lord, di ko po alam bukas, saan kami kukuha ng makakain. Di ba? Alam ko lang, Lord, alam ko ako, anak ko, hindi mo ako babayaan. At sabi sa Psalms, hindi mo mahayaan na ako'y mamalimos ng pagkain at maging ang aking mga anak. True enough, di ba, yun yung naging daan
para magkaroon ako ng, para makita ko yung mga way, para ma-bless ka. Pag itapat ka sa Lord. Tapos, pag itapat ka sa Lord, pero kang uupo, tapos maghihintay ka ng blessing. Di ba? Di ba? Manalangin ka sa Lord, bigay yung pagpapala, bigay yung pangangailangan mo, be faithful to the Lord. Para magiging faithful sa Lord, maging faithful ka sa church. Binigyan ka ng mga responsibility sa church, gawin mo siya ng may katapatan. Amen? Di ba? At ako'y natutuwa. Di ba? Sabi mo nga, mga bagay ko, nilipat kami, bagay kayo, baka hindi mo ako makita sa bahay. Kaya, ay, ano kung parang meron. Kasi ganito, sa iyo ko lang sinabi, sabi sa kanya. Sa iyo ko lang sinabi, nalilipat kami ng bahay. Sabi niya, ay, kuya, kahit naman, sabi ko, nahihiya kasi ako, baka sabihin niya, sabihin, di ba? Sabi niya, natuwa ako. Sabi niya, kuya, okay lang yun kasi nakita namin yung buhay mo. Diba na? Huwag ka mahihiya. Pag kailangan mo, tawagin mo lang kami. Diba na? Kasi nakita namin yung buhay mo, sabi niya, na panawala ka, gusto magpapala. Parang, amen. Diba? Nakita mo yung concern sa church. Diba? Every prayer meeting, pinag-pray ka. Yun po yung talagang pagpapala sa akin para sa akin. Dala ko, meron akong pastor na pinag-pray ako. Meron akong kapatiran na pinag-pray ako. Meron akong mga kapatid sa Lumban, sa Santa Cruz, alam ko, pinag-pray ako. Diba? At ganoon din sana yung maging thinking natin, maging faithful ka sa church kasi pinag-pray ka nila. Bawat isa sa atin, pinag-pray tayo ng ating pastor at the least. Bawat isa, meron niyang mga burden na pag-pray ko sa dati. Di man lang ako makatulong sa kanya financial, pero ipag-pray ko siya. Amen? Di ba? So be faithful to the church. You will be surprised ano yung pwedeng kaya ibigay sa iyo ng church. Amen? Kasi yung blessing, manggagaling talaga from the church. Di ba? Gagamit ang tao para i-bless ka. Siguro, gagamit yan ng mga tao, ng mga kapatid mo. Amen? So be faithful to the church. At tandaan po natin sa Ephesians 4:11-13, and He gives some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Pastor's teacher is a gift given by the Lord to the church. Yan, yung ating pastor po, yun po ay regalo sa atin ng ating Diyos. Yung mga teacher po natin, yung mga nagtuturo, mga workers, na pumupunta sa bahay mo, pag hindi ka nakakapag-church, nabibisita ka. Di ba? Huwag kang magalit. Pagpasalamat ka kasi naalala ka. Amen? Yan po ay regalo sa atin ng ating Panginoon. Pangatlo po. So pangalawa, paano tayo makakatayo para sa Diyos? Unang-una, love for the Lord. Pangalawa, faithfulness to the church. Pangatlo po, verse 17. Ephesians 6, verse 17. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Yan. So, paano po tayo makakatayo para sa Diyos? Pangatlo, the Word of God. Importante po yan. Huwag po sana tayo maging Kristiyano na Christian lang at nakakarinig ng Word of God every Sunday or every prayer meeting. Hindi po. Ang pagkain po natin is daily. Daily po yan. Yung po yung pagkain natin spiritual. Diyan po tayo lumalakas. Yung Word of God. Amen? Tanda po natin ating Panginoong Jesucristo. Nung po siya ay, when He was tempted by Satan after His baptism. Matthew 4:4. Diba? Ano po sagot? Ano sinagot ng ating Panginoong Jesucristo? Ano yung pinapakitaan tayo ng halimbawa? Paano ka makalalayo? Paano mo matatalo si Satan? Diba? Ano po sabi niya sa Matthew 4:4? It is written. Tatlong beses po yun. Saan niyo po? Matthew chapter 4. Ganun po ka-importante. Maging ang ating Panginoong Jesucristo, hindi sa kanyang sariling reasoning. Tinalo niya si Satan. Hindi sa kanyang sariling logic.
Ano po sabi niya sa Matthew 4:4? But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Ano ba po? Verse 7, Jesus said unto him, nung tinuksuli siya, it is written again, thou shalt not tempt the Lord thy God. Diba? Ano po? Verse 10, then said Jesus unto him, get thee hence, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only thou shalt serve. Ganun po ka-importante yung Word of God. Paano ka makakatayo para sa Diyos? Diba? So minsan dito po tayo nagkukulang in reading the Word of God. At hindi lang po basta basahin. Hindi po lang basta basahin. Ano po? I-meditate. At ano po pinaka-importante? Diba? Hindi lang po tayo maging tagapakinig, kundi maging tagaganap. Amen? So yung hindi po, diba? Yung kung ating naririnig, importante na po yan ay ating ginagawa. Diba? Kaya po, niloloko natin ang ating sarili kung kayo hindi magiging tagagawa. Amen? At kailangan po, diba? Yung word, magsisimula po yun, kailangan alam mo yung Word of God. Kailangan meron kang alam sa salita ng Diyos. Kasi wala kang susundin kung wala kang alam. Amen? At wala kang, di ba? At wala kang gagawin kung wala kang alam sa salita ng Diyos. Kaya nga minsan kapag Sunday school, nagbibigay tayo ng, di ba? Memory verse. Unang-una, kailangan, di ba, bilang isang ligtas, meron kang alam na isang Bible verse. Tama? Kung ito'y naligtas, kailangan at least may isa kang alam na Bible verse. Bakit? Kasi yung pinangawakan mo eh. Diba? Ako, Acts 16 verse 31. Manampalataya ka sa Panginoong Yesus, maliligtas ka. Ikaw at ang iyong sambahayan. Amen? Yung pinangawakan mo, bakit? Anong katibayan mo ikay naligtas? Diba? Anong katibayan mo ikay naligtas? Anong proof mo na ikay sa langit pupunta? Hindi pwede nasasagot ka on your own logic. Diba? Pwede ka sumagot dahil ng ating Panginoon sa Kristo. It is written. Sinabi ng Diyos. Amen? Diba? Pero alam, minsan siguro yung mga senior, maaaring hindi mo alam yung exact verse o exact book and verse. Pero alam mo yung verse na yun, yung pinanghawakan ko. Amen? Diba? Pero po ka-importante ang salita ng Diyos. Kasi po, tayo po ay, di ba? Spiritual being na. Meron tayong spirito, meron po tayong Holy Spirit. Di ba? Na nangangailangan ng salita ng Diyos every now and then. 3 times a day. Kung tayo kumakain 3 times a day, sabi nga, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Amen? Sabihin, meron kang dapat diet ng salita ng Diyos every day. Yan po yung paalala sa atin. Basic po yan. Bilang isang Kristiyano, basic yan. Alam mo yan. Pero po, anong ginagawa ng kalaban natin? Basic po yan. Alam natin yan. Tinuturo mo yan every day or every Sunday. Pero hindi mo pa rin nagagawa. Bakit? Kasi lagi tayo may battle. Diba? Sabi nga, isang illustration ng isang pastor, hanggang, diba? Merong isang matagal na Kristiyano na bumagsak pa rin. Meron pala siyang nakalimutang ituro. Ano nakalimutang ituro? Meron tayong kaaway. Diba? Matagal na sa church, pero nawala pa rin kasi nakalimutan daw ituro ng pastor doon sa kanya, sa Kristiyano, na meron tayong kaaway. Kaya sabi po ito sa atin, be watchful. Be sober, be vigilant. Kasi meron tayong kaaway na parang leyong umaatungan na handang manila. Amen? So lahat tayo, target ka. Target ka ng devil para mawala ka sa church. Maraming gagawin yan. Maging busy ka sa school, maging busy ka sa work. Diba? Hindi na niya maaagaw yung kaligtasan mo eh. Means, parang hindi niya na mapalitan yung paninindigan, yung paniniwala mo, pero pwede ka niyang malinlang. Na busy ako sa maraming bagay. Amen? Pangalawa,
ma-offend ka sa church. Tandaan po natin, iulitin ko lang po, yung Word of God. Diba? Ito po yung kailangan po natin. Kasi bakit yan yung panangga natin laban sa kaaway. Lahat tayo, lalo na po yung tumatayo rito, si pastor, yung mga workers, lahat yan yung mga inuunang tirahin ng kaaway. Diba? Kung yung isang pangkaraniwang, gawin ko po illustration, kung yung isang pangkaraniwang Kristiyano ang mayroong 100 demonyo na gumugulo sa kanya, baka po ang ating pastor ay milyon. As an illustration po. Kaya po pinagpe-pray natin yung ating pastor, pinagpe-pray natin yung mga workers. Amen? Kasi po, one day or another, kung hindi po tayo magiging maingat, na andito ka ngayon, baka next year, next anniversary, wala ka na. Kung hindi ka magiging maingat. Diba? At yung pong kalakasan natin, wala sa sarili nating lakas. Nasa salita ng Diyos. Amen? Ano ba yung diet mo spiritually? Meron ka bang Word of God? Importante po yun. Tandaan po natin, di ba? Sabi nga, hindi natin kaaway ang bawat isa. Amen? Kaaway natin ang, di ba? Tatlo yung kaaway natin. Amen? Tandaan po natin po yan. Target tayo ng Lord. Target tayo ng kaaway. Target tayo ng kaaway para next week, wala ka rito. Yan po yung goal niya. Sa prayer meeting, kung umattend ka, wala ka sa prayer meeting. Yan ang target ng kaaway. Mawala yung salita ng Diyos sa iyo. Every day, ang goal ng kaaway, huwag ka magbasa ng Bible. Huwag ka mag-pray. Yung prayer meeting, ang target niya, ang goal niya, wala ka sa prayer meeting. Ang target niya sa Sunday, wala ka sa Sunday. Pero po tayo, di ba, maging maalam ka. Sabi nga po, sabi ng puro natin, Pastor, be wise. Amen? Be wise. Kailangan mo to. Kailangan nandito ka. Kailangan mo ang Word of God. Amen? So yun po yung, kaya po, you must read the Bible regularly, believe it, and obey. James 1 verse 22. Sabi po niya, but be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Diba? Ano po? Read it regularly, believe, and obey. Tandaan po natin sa salita po ng Diyos, the Word of God will fortify your faith. Ibig sabihin po natin, it will strengthen, energize, and boost your faith. If you have the Word of God hidden in your heart, patatatagin po nito yung pananampalataya. Wala pong sikreto sa pagiging matatag ng pananampalataya. It is all given po. Diba? Ito po yung sinasabi sa atin. Maging malusog ka lang sa salita ng Diyos. Unang-una. Amen? Hindi mo wawala sa diet niya. Saan ka nakakita ng athlete? Diba? Na hindi tama ang diet. Diba? Si Lebron. Diba? Extra lang. Diba? Si Lebron nakakangake. Hindi man siya yung maraming debate. Siya ba yung GOAT? Siya ba hindi ba siya yung GOAT? Pero kasi ang tagal na niya sa pagiging player. Amen? Ang tagal niya sa pagiging player at nandun pa rin siya sa taas ng status ng pagiging magaling na player ng basketball. Pero tatanungin mo, ano yung ginagawa niya? Bakit ang tagal na niya? Very competitive pa rin siya. Tignan mo yung diet niya. Tignan mo yung ginagawa niya sa araw-araw. Diba? Yung strength niya, diba? Yung katatagan niya. Ganun sa ating pananampalataya. Hindi ka magtataka, bakit ang isang mananampalataya? Sobrang lakas ng pananampalataya niya. Hindi yun isang, diba? Hindi yung isang basta nangyari. May ginagawa yan. By the grace of God. Hindi nawawala ang Word of God. Hindi nawawala sa church. Hindi nawawala ang prayer. Amen? Tingnan niyo po yung diet ng isang Kristiyanong matatag. Amen? Yung po yung sikreto ng isang pagkakaroon ng isang, di ba, malakas na pananampalataya. Of course, by the grace of God. Hindi natin magagawa yun on our own.
Di ba? Lagi tayo hingi ng, di ba, from our Lord, ng kalakasan. Pero kung hindi yan mangyayari ng bigla, kailangan mo ng Word of God. Pangapat, kailangan mo siyempre yung prayer habit. Hindi po yan mawawala. After reading the Word of God, kailangan meron pa din prayer. Diba? Ito po yung, this is the area na marami rin sa atin ang bumabagsak. Sabi sa Luke 18:1, and he spake a parable unto them to this end, the men that men ought always to pray and not to faint. Matthew 26 verse 41, watch and pray that you enter not into temptation, the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Dalawa po yun, Word of God and prayer. Ha? Simple lang po ang binibigay sa atin. Laging simple ang binibigay sa atin ng ating Panginoon. Minsan tayo lang nagiging complicated. Diba? Para kaligtasan, simple lang. Simple lang kasi ginawa na ng Diyos yung mahirap. Diba? Yung magiging malago, simple lang din. Ano po? Be faithful to the church. Diba? Hindi mo wala yung pag-ibig mo sa Diyos. Hindi mo wala yung, diba, Bible reading. At pang-apat, hindi mo wala yung prayer. Yan. At pang-anim, panghuli po. 1 John chapter 3, verse 2 to 3. Beloved, now are the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be, but we know that when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Verse 3, and every man that hath this hope in Him purified himself, even as He is pure. Pang-anim po, to stand for the Lord, a hope in the second coming of the Lord Jesus. Yan po yung muli. Paano ka makatatayo para sa Panginoon consistently? Hindi yan po, di ba? Ito po ay isang marathon. Ay, ako'y naging active din naman ako sa church eh. Noong 2016, ako'y araw-araw nagsosolwini. Every Sunday natin ako. Hindi yan po yung question, di ba? Ang question, ano ba yung ginagawa mo ngayon para sa Panginoon? Di ba? Kasi po, we have hope in the second coming of the Lord. Dapat lalong habang dumarating, di ba? Nalalaman mo na any day darating ating Panginoon, dapat noon ka maging mas masipag sa Panginoon. Mas maging matapat sa Panginoon. Amen? And this is not a hope that everything will work out or it will be okay later. Hope of the coming of the Lord Jesus Christ. Di ba? Hindi po, ito po, stress po sa akin dito, this is not the hope that everything will be okay. Tandaan mo natin, hindi po lahat tayo makaka-expect na yung buhay natin ay magiging maganda at successful on your own side. Sa paningin mo, successful ay maging, di ba, na hindi nawawala ng pera. Hindi po yun. Di ba? Kasi kahit hindi maging okay yung buhay mo until the end, nakunin tayo ng Lord. Amen? Kailangan po ang hope natin yung pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Amen? Tandaan mo natin yung mga apostol. Did they expect, di ba, a better end for their lives? Nag-expect ba sila ng masarap na buhay at the end of their lives nung nagsuko sila ng buhay nila sa Panginoon? Hindi. Di ba, halos lahat ng mga apostol, ano nangyari sa kanila? Di ba, pinakong patiwarek, pinubutan. Di ba, inihulog sa kumukulong mantika. Amen? So, minsan sa atin, ay, hindi na ako papatuloy kasi nung naging member ako ng church, doon ako naghirap. Doon ako nagkasakit. Doon ako nawala ng trabaho. Tandaan po natin, the hope, yung po yung ating hope, blessed hope, the coming of the Lord Jesus Christ. Hindi yung para maging mabuti yung buhay mo. Amen? Kasi kahit tandaan natin ang Lord, di ba, alam niya yung ginagawa niya. Minsan yung iba, nakakita ko ng offend kasi, ay, sabi niya, hindi ko babayaan, hindi kayo iwan, hindi mababayaan. Pero bakit ako pinababayaan? Bakit pakiramdam ko pa niya mabayaan ako? Diba? Tandaan ko natin yung blessed hope, hindi po yung magkaroon ng magandang buhay. Ang blessed hope, yung darating ang Panginoong Kristo, dala-dala yung mga, di ba, yung mga reward natin. Yung mga souls na dala mo sa church.
Amen? Kasi hindi lahat tayo, yung buhay natin magiging okay dito. Hindi lahat tayo magiging mayaman. Hindi lahat tayo magiging matatapos sa school. Hindi lahat tayo, di ba, mabubuhay yung gusto, pangarap mo sa buhay. Hindi. Pero dapat hindi yan maging hadlang para maging matapat ka sa Panginoon and to stand for the Lord. Amen? Kaya lang po, hintayin natin, dati nga Panginoon, bukas, baka mamaya, baka ngayon. Di ba? Baka ngayon ang rapture. Di ba? End to end. Naalala ko po yung isang illustration na nagising yung isang Christian. Nagising yung isang Christian na walang ilaw. Walang kuryente. Parang kanina sa amin, walang kuryente. Nagising siya, tinawag niya, Ma! Dad! Walang sumasagot. Tinawag yung kapatid niya, Toy! Walang sumasagot. And madilim. Kinabahan siya. Anong kaba niya? Kaba niya, baka nag-rapture na. Diba? Baka nag-rapture na, naiwan ako. Kung kayo po yung tatanungin, magising kayo, walang tao sa bahay. Naiwan ang natutulog. Iisipin mo nag-rapture. Kakabahan ka ba? Kakabahan ka ba? Diba? Kakabahan ka ba sa pagkakataon na yun? Naisipin mo, baka naiwan ako. Amen? Huwag sanang ganun. Sana ito yung Kristiyano na, wala sila. Ay, hindi pwede mag-rapture. Nandito pa kasi ako eh. Amen? May yung confidence sana na meron tayo. Diba? Hindi mag-rapture na nandito at may iwan ako kasi alam ko, ligtas ako. Amen? At pagka-rapture mo, matutuwa ka. Amen? Matutuwa ka kasi pag-rapture, sigurado ikaw yung magugulat, mabibigay sa tawag ng pangalan mo. Amen? Diba? Yung mata natin, hold up younger. Diba? Pag tinawag ang pangalan, diba? Ikaw yung, diba? Magkakaroon malakas na sigaw. Tatawagin ka sa pangalan mo, umakyat ka. Yun yung inaasam natin. Amen? Sa araw-araw. Kaya hindi mo dapat ma-depress. May problema kang pinagdadaanan, may iniisip ka sa pamilya mo, may pinag-iisip ka sa finances mo, huwag ka ma-depress kasi baka ito na yung panahon dumating ng ating Panginoon. Amen? At yan yung magbibigay sa atin ng kalakasan to stand. Diba? To stand. Sabi niya, stand therefore. Bakit? Kasi dati na ang Panginoon at alam ko, faithful ako sa Diyos. Amen? Pag wala, hindi ka kakabahan, wala na sila. Baka nag-outing sila, hindi naman ako sinama. Pag ka sila loob. Pag hindi ang lumabas, hindi ako kasama. Pero never, di ba? Ito po yung never na mag-rapture na hindi ako kasama. Di ba? Yun po yung sanang isipin natin. Kasi unang-una alam mo yung standing mo. Di ba? Standing mo sa harapan ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay ligtas. Bakit? Dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa iyo. Ha? Yung hope mo, yung blessed hope mo, yan yung paraan. Para manatili kang nakatayo. Yun yung paraan para manatili kang naninindigan sa ating Panginoon. Amen? Meron kang desisyon. I choose to serve the Lord God. Amen? So yun po yung mensahe sa atin ngayon, di ba? Diba? To stand, therefore. Tayo kayo manalangin. Panginoong Diyos, muli po, Lord, salamat po, Panginoon, sa